Mahal, ano ba itong amoy na ito? Talaga bang kailangan nating makipagkita sa isang taong ganito kababa ang antas, sa isang lugar na tulad nito? Ang matinis na boses na iyon ay tila tumutusok sa aking tainga. Ang mukha ng bago at batang asawa ng dati kong asawa ay nakangiwi. Puno ng pandidiri na para bang may nakita siyang basura habang tinatakpan ang kanyang ilong. Sa tabi niya, ang dati kong asawang si Miguel ay nagbuntong hininga at binuksan ang kanyang pitaka. Hoy! Ano ba yung itsura mo? Dahil na lang sa awa ko. Heto, ibili mo ng masarap na pagkain at tawagin mo na rito ang may-ari ng taniman, sabi niya. Isang kulubot na 1,000 piso ang basta na lang inihagis sa aking paanan. Habang pinagmamasdan ko ang perang papel na iyon na lumapag sa ibabaw ng aking maputik na bota, isang ngiti ang sumilay sa aking kalooban. Talagang wala pa silang kamalay-malay sa kung ano ang tunay na nangyayari. Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel at manatili hanggang sa dulo. Isang dampi ng hangin ang nagpalipad sa dulo ng perang papel. Sino ang mag-aakala na ang isang kapirasong papel sa ibabaw ng lupa ay makalilikha ng ganoong kalakas na tunog? Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa dumi ng intensyon na kaakibat nito, kaya tila mas malakas ang ugong nito sa aking pandinig. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin ng bagong asawa. Pinagmasdan lamang niya ang putik sa aking mga kamay, bota at tuhod at pagkatapos ay umatras na para bang natatakot na matalsikan. Ang tingin niya ay tila nagsasabing, hindi ito tao. Si Miguel naman ay mas lalong walang hiya. Wala siyang pakialam kung ano ang ginagawa ko, bakit ako naririto, o kung paano ako nabuhay. Sa kanyang paningin, ako ay isang taong hindi na kailangang bigyan ng paliwanag, isang taong masunurin, gagawin ang lahat ng iutos, at lulunukin na lamang ang sariling damdamin. Akala ni Miguel, ganoon pa rin ako. Ngunit, alam ninyo ba kung kailan nagkakamali ng malaki ang isang tao? Iyon ay sa sandaling hatulan niyang tapos na ang isang kapwa. 3 taon na ang nakalipas. Sa araw na iyon, inakala ko ring tapos na ako. Noon, tulad ngayon, binuksan din ni Miguel ang kanyang pitaka at nag-abot ng pera. Hindi nga lang 1,000, kundi isang sobre na may nakasulat na financial settlement. Inihagis niya ito sa akin na para bang nagbibigay siya ng isang malaking pabor. Mahirap nang makisama sa iyo. Ganoon siya nagsimula. Kapag mananaksak ng tao, palaging nagsisimula sa mapurol na kutsilyo. Ang sumunod niyang sinabi ay mas malupit pa. Matanda ka na. Mabaho, kapag nandyan ka, parang ang sikip-sikip ng bahay. Nang marinig ko iyon, tila nabingi ako. Nanlamig ang dulo ng aking mga daliri, habang may kumukulong galit sa aking kalooban. Ngunit walang salitang lumabas sa aking bibig. Dahil sa bahay na iyon, ako ang palaging nagtitiis. Kapag sinabi ni Miguel na kailangan niya ng pera para sa negosyo, ibibigay ko ang lahat kahit pa ang kapalit ay ang aking kalusugan. Sa umaga, naghuhugas ako ng pinggan sa iba, at sa gabi, nananahi. Kahit pa magdugo ang ilalim ng aking mga kuko dahil sa sinulid, ang sasabihin ko lang ay, okay lang ako. Kapag nagagalit si Miguel, ako ang unang humihingi ng tawad kahit na ako ang tama at siya ang mali. At bigla na lang, isang araw, ako ay naging isang babaeng mabaho. Ang bahay na sabay naming pinundar, ang mga gamit na sabay naming binili, ang mga panahong sabay naming ginugol, lahat ay biglang tinrato na parang basura. At sa tabi niya, naroon si Isabel. Ang sinasabi niyang bago niyang pag-ibig. Wala akong nakitang pag-ibig sa mukha ng babaeng iyon. Ang nakita ko ay tagumpay. Isang ekspresyon na nagsasabing, nanalo ako. Ang ekspresyon na iyon ay mas nakakawasak pa kaysa sa mga salita ni Miguel. Sa araw na iyon, sinabi sa akin ni Miguel, dalhin mo ang perang ito at pumunta ka sa probinsya, magtanim ka ng kamote. Ang salitang kamote ay naging isang pako na bumaon sa aking puso. Ginamit niya ang lupa bilang isang insulto, na para bang siya ay pupunta sa isang marangyang lugar habang ako ay dapat na magbabad sa putik. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Umalis ako ng bahay, dala ang isang bag, ilang pirasong damit, at isang malaking bukol ng sama ng loob sa aking dibdib. Iyon lang ang dala ko.
Sa simula, madilim ang lahat. Sa bukid, natatakot ako sa lawak ng lupa. Mas natatakot ako sa taas ng langit. Sa Maynila, halos hindi ako makahinga sa siksikan ng mga tao. Pero dito sa probinsya, kahit maluwag ang paghinga ko, hindi pa rin mapanatag ang aking kalooban. Doon ko nalaman na kahit humihinga ka, kung hindi naman humihinga ang iyong puso, hindi iyon matatawag na buhay. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Kailangan kong mabuhay. Ang pagsumbat sa iba ay hindi magbabalik ng aking buhay. Simula noon, tiningnan ko ang lupa sa ibang paraan. Hindi nagsisinungaling ang lupa. Ang ibinabalik nito ay eksakto sa kung ano ang iyong itinanim at tiniis. Hindi ito nagbabago sa isang iglap, tulad ng puso ng tao. Ito ay tapat, kaya't mas lalo akong nagtrabaho na parang baliw. Bago sumikat ang araw, nasa bukid na ako, at paglubog nito, umaakyat ako sa bundok. Kapag naririnig kong nagrereklamo ang mga nakatatanda sa nayon tungkol sa pananakit ng kanilang tuhod o likod, nakikinig akong mabuti. Tinatanong ko kung anong damo ang kanilang pinapakuluan, anong ugat ang kanilang ninungguya, at anong dahon ang kanilang pinatutuyo. Isa-isa kong tinanong at isinulat sa aking paraan. Isinulat ko, inamoy, tinikman, at isinaulo, hanggang sa matuklasan ko ang isang halamang gamot. Sa una, mukha lang itong ordinaryong damo, ngunit kakaiba ito. Kaunting pagbabago lang sa tubig, sikat ng araw, at uri ng lupa, nag-iiba ang bango at sangkap nito. Hindi ko iyon pinalampas. Kapag desperado ang isang tao, nag-iiba ang kanyang paningin. Ang mga bagay na hindi pinapansin ng iba ay kanyang pinapansin. Pinanghawakan ko ang halamang gamot na iyon at itinaya ko ang lahat. Kahit masugatan ang tuhod ko sa pagkadapa sa bukid, bumangon ako. Kahit magdugo ang aking palad sa pagkabiyak, hinugasan ko lang ito ng tubig at muling humawak sa lupa. Kapag natapos ako dito, magiging tama ang sinabi ng mga taong iyon. Ang kaisipang iyon ang nagpatatag sa akin. Lumipas ang panahon at nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. May mga taong hindi ko kilala na nagsimulang dumating sa aming nayon. Mayroon daw ditong magaling magtanim ng halamang gamot? Gintong dahon daw. Totoo ba iyon? Sa simula, lahat sila ay nag-aalinlangan. Ngunit mabilis kumalat ang balita. Lalo na sa isang lugar na tinatawag na Forbes Park, mabilis ang maganda at mas mabilis ang mahal. Habang nangyayari iyon, nakarating din sa akin ang balita tungkol kay Miguel. Sa labas, nagpapanggap pa rin siyang matagumpay. Nagpo-post ng mga litrato na nakasuot ng mamahaling damit, nakasakay sa magarang kotse, at nasa magagandang lugar. Ngunit sa loob, malapit na raw siyang malugi. Ang negosyong food distribution ay hindi lang tungkol sa itsura. Logistics, delivery, kredibilidad kapag nagkamali ka sa isa, sunod-sunod na babagsak ang lahat. Ngunit si Miguel ay isang taong palaging nangangarap ng isang malaking swerte. Hindi niya kayang magtiyaga. Gusto niya lang laging nasa itaas. Kaya marahil, ang huling kinakapitan niya ay ang gintong dahon. Dahil wala na siyang ibang paraan para mabuhay, kailangan niyang agawin ang paraan ng iba para mabuhay. At saan pa ba siya pupunta? Sa huli, sa aking taniman siya napadpad. Hindi para sa akin. Hindi para sa aking mga kamay o sa aking buhay. Kundi para hanapin ang isang bagay na magliligtas sa kanyang kumpanya. Ngunit ang paraan niya ng pagkuha nito ay tunay na tatak Miguel. Una, aapakan ng tao. Pagkatapos ay mag-aalok ng kasunduan. Una, iinsultuhin. Pagkatapos ay babanggitin ang nakaraan. Hindi ba't nakakatawa na habang binabanggit niya ang nakaraan, nakabukas ang kanyang pitaka? Nakahalukip-kip si Miguel habang minamata ako. Pulutin mo na, hindi niya sinabi, pero iyon ang sinasabi ng kanyang mga mata. Si Isabel naman ay sinisipa-sipa ang lupa habang nagrereklamo. Nakakainis. Masisira ang sapatos ko. Mahal, bilisan na natin. Habang naririnig ko iyon, mas lalo akong kumalma. Dati, siguradong magagalit ako. Ngunit ngayon, wala nang dahilan para magalit. Dahil sa lugar na ito, hindi ako ang dapat matakot. Dahan-dahan, napakabagal kong iginalaw ang aking paa, papunta sa perang papel.
Siguro inakala ni Miguel na pupulutin ko ang pera. Dahil dati, ganoon naman talaga ako. Kapag naghagis si Miguel, pupulutin ko. Kapag nagalit si Miguel, aamuin ko. Kapag ininsulto ako ni Miguel, mas lalo akong magpapakababa. Ngunit ngayon, ako na ang nagtayo ng aking sariling buhay. Ang isang perang inihagis ay hindi na kayang pulutin muli ang aking puso. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking bota. At diniinan ko, tinapakan ko ng aking maputik na bota ang 1,000 piso. Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata, bumuka ang kanyang bibig, at pumiyok ang kanyang boses. Ano? Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Ako ba ang baliw? O kayo na hindi pa rin alam ang nangyayari sa mundo at pera lang ang pinaniniwalaan? Tiningnan ko si Miguel ng diretsyo at pati na rin si Isabel sa tabi niya. Naghahanap pa rin sila ng may-ari. Hindi man lang nila alam kung sino ang may-ari ng bukid na ito at sa sandaling iyon, mula sa malayo, sa may bukana ng nayon, nagsimulang marinig ang mababa at mabigat na ugong ng makina. Hindi lang isa, hindi rin dalawa. Maraming sasakyan ang sabay-sabay na papalapit sa iisang direksyon at bilis. Naunang tumaas ang alikabok sa hangin at biglang nag-iba ang hangin sa bukid. Nang marinig iyon ni Miguel, agad siyang umayos ng tayo. Pamilyar ang ekspresyon na iyon. Isang ekspresyon ng taong nakaamoy ng pera. Maging si Isabel ay ibinaba ang kamay na nakatakip sa kanyang ilong at inayos ang buhok. Totoo ngang tapat ang tao kapag may paborableng sitwasyon. Nag-iiba agad ang kilos. Tiningnan muli ako ni Miguel mula sa itaas at bumulong. Alamin mo kung sino ang may appointment sa akin. Sa isip ko, sumagot ako, oo, malalaman mo rin kung sino ang nasa harap mo ngayon. Ilang itim na sedan ang pumasok sa bukana ng bukid, nag-iwan ng alikabok. Ang bigat ng kanilang dating ay sapat na para mapanganga sina Miguel at Isabel na kanina lang ay parang diring-diri sa akin. Isang hanay ng malalaki at mamahaling sasakyan na hindi bagay sa daanang probinsya. Huminto ang mga sasakyan sa aking bukid, sa mismong harapan naming tatlo. Agad na inayos ni Miguel ang kanyang damit. Nawala na ang mayabang na ekspresyon noong inihagis niya ang pera. Napalitan ito ng ngiti ng isang desperadong ahente. Mahal, kita mo na? Ganito ako kalakas. Sa Maynila, kapag narinig ang pangalan ko, ganito kabilis ang responde. Siguro pinapunta ng may-ari ng farm ang mga taong ito matapos kong tumawag, pagyayabang ni Miguel habang tinatapik ang balikat ni Isabel. Si Isabel naman ay kumikinang ang mga mata at sumang-ayon. Wow, mahal, ang galing mo talaga. Akala ko simpleng farm lang ito, pero mukhang mayaman din pala sila. Sana man lang nag-ayos ako. Tila nakalimutan na nilang dalawa ang aking presensya. Ang 1,000 pisong tinapakan ko ay nakabaon na sa putik at hindi na makita. Ngunit sila ay abala sa pag-amoy ng mas malaking pera. Bumukas ang pinto sa likuran ng unang sasakyan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng plansadong suit ang bumaba. Halatang hindi ordinaryong tao. Sumunod sa kanya ang iba pang mga tauhan mula sa ibang sasakyan. May dala silang mga briefcase at mga magagarang regalo na maingat na nakabalot, tila naghihintay. Agad na lumapit si Miguel. Magandang araw po, ako po si Miguel Alvarez. Ako po ang tumawag mula sa Maynila. Yumuko si Miguel at inilahad ang kamay para makipagkamay. Sa kanyang mukha, mababakas ang halo-halong ginhawa at tagumpay. Si Isabel naman sa tabi niya ay yumuko rin at nagpa-cute. Ngunit sa sumunod na sandali, naiwan sa ere ang kamay ni Miguel. Ang lalaking bumaba sa sasakyan ay dumaan sa kanya na parang hangin. Ang tingin ng lalaki ay nakatuon lamang sa isang direksyon sa akin. Nang subukan ni Miguel na humarang, "Excuse me po," marahang siyang itinulak sa gilid ng mga tauhan. "Umalis po kayo sa daan." Habang natutumba si Miguel, ang lalaki ay dire-diretsyong naglakad papasok sa maputik na bukid. Walang pakialam kung maputikan ang kanyang sapatos, diretso lamang siyang lumapit sa akin. At nang huminto siya sa aking harapan, gumawa siya ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Yumuko siya ng 90 degrees. "Ma'am, pasensya na po kung natagalan kami. Magandang araw po." Ang malakas niyang boses ay umalingaw-ngaw sa bukid.
Sandaling tumahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila huminto. Ang katahimikan ay binasag ng nagtatakang boses ni Miguel. Ma'am? Kinusot ni Miguel ang kanyang mga mata. Sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Tila nagdududa kung tama ba ang kanyang nakikita o kung nabaliw na ba ang mga taong ito. Teka, nagkakamali po kayo. Itong babae ay trabahador lang dito. Ang hinahanap ko po ay ang may-ari ng farm. Ngunit itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at ngumiti sa akin. Ma'am Elena Reyes? Dahil po sa sample na pinadala ninyo, sold out na po ang VIP pre-order sa aming department store. Mahigpit pong bilin ng aming chairman na makuha ang exclusive contract. Isang karangalan po na makilala kayo ng personal. Tinanggal ko ang aking guwantes, pinunasan ng pawis at mahinahong sumagot. Napagod siguro kayo sa biyahe, sir. Mahirap ang daan. Naku, wala po iyon. Kahit saan pa kayo, kahit sa dulo ng mundo, pupuntahan po namin. Ito po pala ang regalo mula sa aming chairman. Ang inabot ng mga tauhan ay isang kahon ng pinakamataas na uri ng ginseng at isang basket ng mga mamahaling prutas. Malayong malayo sa 500 pisong inihagis ni Miguel at sa murang soft drinks na balak niyang ilabas mula sa kotse. Noon nagsimulang manlabo ang paningin ni Miguel. Ang titulong ma'am, ang pangalang Elena Reyes, at ang gintong dahon, ang tatlong salitang iyon, ay tila nagkabuo-buo sa kanyang isipan. Imposible, hindi maaari. Namutla ang mukha ni Miguel. Nanginginig ang kanyang mga labi, at tila nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang tagapagligtas na kanyang hinahanap ay ang dati niyang asawa na kanyang itinapon na parang basura. Ang malupit na katotohanan iyon ay tumama sa kanyang utak. Ngunit si Isabel sa tabi niya ay tila hindi pa rin maintindihan ang sitwasyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at sumigaw. Ano? CEO ang matandang yan? Imposible. Hoy! Niloloko mo ba ang asawa ko para makakuha ng pera? Saan ka kumuha ng mga artistang yan para magdrama? Tigilan niyo na yang pag-arte. Nagmamadaling lumapit si Isabel. Handang sabunutan ako. Sino ka ba, Elena? Nabaliw ka na ba pagkatapos ng divorce? Alam mo ba kung sino ang asawa ko para paglaruan mo ng ganito? Sa sandaling iyon, sumigaw si Miguel na parang nasasaktan. Tama na! Tumahimik ka! Natigilan si Isabel. Pinagpapawisan ng malamig si Miguel habang pabalik-balik ang tingin sa amin ng bisita. May takot sa kanyang mga mata. Ngayon niya lang naintindihan kung ano ang kanyang ginawa at kung kaninong lupa ang kanyang tinatapakan. Dahan-dahan akong lumapit kay Isabel at sa isang malamig na boses sinabi ko, Drama? Sino kaya ang nagdadrama? Kung may mata ka, tingnan mo, ang lupang tinatapakan ko, ang bundok sa likod, at ang halamang gamot na gustong-gusto ng dati kong asawa. Lahat yan, akin. Napanganga si Isabel. Ibinaling ko ang aking tingin kay Miguel. Halos wala na siya sa sarili. Miguel, kanina sabi mo tawagin ko ang may-ari ng farm, di ba? Heto ako. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ang 500 pisong pambili ko ng pagkain, natanggap ko na. Ngayon, sabihin mo na ang sadya mo. Bumagsak ang mga tuhod ni Miguel, nakaupo sa lupa, hindi niya magawang tumingin sa akin. Elena, ang pangalan kong lumabas sa kanyang bibig ay tunog kaawa-awa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Masyadong mahaba ang panahon ng pang-iinsulto niya sa akin para matapos lang sa ganito. Tiningnan ko ang bisita. Sir, may mga kung sinong nanggugulo dito. May mahalaga tayong pag-uusapan, baka pwede niyo silang paalisin. Agad na nagbago ang tingin ng lalaki. Ang kaninang mainit ng ngiti ay naging kasing lamig ng yelo. Security, ano pang ginagawa niyo? Hindi niyo ba narinig si ma'am? Ilabas niyo na sila. 2 malalaking lalaki ang lumapit. Ang anino nila ay tumakip kay Miguel na nakaupo sa lupa. Noon nagsimulang sumigaw si Isabel. Ah! Bitiwan niyo ako! Sino kayo? Alam niyo ba kung sino ang asawa ko? Sasaktan niyo kami. Tatawag ako ng pulis. Itinulak ni Isabel ang braso ng security. Ang pagwawala niya habang iwinawasiwas ang mamahaling bag ay parang isang hayop na nahuli sa bitag. Ayaw pa rin niyang maniwala na ang babaeng minamaliit niya ay may kapangyarihang paalisin siya. Ngunit iba si Miguel. Nang hawakan siya sa braso, hindi siya lumaban.
Sa halip, nagmakaawa siya. Habang kinakaladkad, nakatitig lamang siya sa akin. Elena, mahal. Ako ito, si Miguel. Mahal? 3 taon na ang nakalipas sa harap ng korte. Sinabi niyang, huwag ka nang magpapakita sa akin. Nakakasuka ka. Ang salita bang iyon ay galing sa parehong bibig? Kapag nagigipit ang tao, tila pati alaala ay nababago. Sandali po! May hindi pagkakaunawaan. Asawa po ako ng babaeng yan, nitong si Ma'am. Mag-asawa po kami. Hindi po ako iba. Hinawakan ni Miguel ang pantalon ng security. Nadumihan ang mamahalin niyang pantalon, ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay hindi ang kanyang pride, kundi ang gintong pagkakataon na mawawala sa kanya. Nakahalukip-kip akong pinanood ang kanyang kaawa-awang itsura. Tumingin sa akin ang bisita. Ma'am, asawa niyo po ba siya? Baka po nagkamali ako? Ngumisi ako. Asawa? Matagal na kaming wala sa papeles. Kakilala lang. Pero medyo masama ang ugali. May record pa yata sa pulis. Ah, ganoon po ba? Pasensya na po. Aayusin po namin agad. Nakahinga ng maluwag ang bisita. Sa isang salitang iyon, nangitim ang mukha ni Miguel. Elena, ang sakit mo namang magsalita. Ang tagal nating nagsama. Na-miss lang kita kaya ako naparito. Na-miss? Kaya naghagis ka ng pera sa sahig? Ang mababa kong boses ay pumutol sa kanyang pagsisinungaling. Na-miss? Kaya yung bago mong asawa, tinakpan ang ilong at sinabing mabaho dito. Lumapit ako kay Miguel. Ang kaawa-awa niyang itsura habang pilit na kumakawala. Yumuko ako para magkapantay ang aming mga mata. Miguel, pakinggan mo. Ang itinapon mo ay hindi lang isang mabahong matanda. Itinapon mo ang nag-iisang tao na nag-alaga sa'yo. At ang sinipa mo ay hindi lang isang taniman ng kamote, kundi ang huling pagkakataon para maisalba ang kumpanya mo. Elena, nagkamali ako. Nabulag ako. Patawarin mo na ako. Alam mo naman ang kumpanya, kung hindi ko makukuha ang kontratang ito, tapos na ako. Inabot ni Miguel ang dulo ng aking bota, ngunit iniatras ko ang aking paa. Ang kamay niya ay sumalpok sa lupa. Nakaraan? Yung nakaraang yon. 3 taon na ang nakalipas, itinapon mo na kasama ng pera sa basurahan. Hindi mo na ba naaalala? Sabi mo umalis na ako. Sa tabi sumingit si Isabel. Kung humihingi na ng tawad ang asawa ko, dapat patawarin mo na. Sino ka ba para mang-insulto ng ganito? Power tripping to. Ipopost ko to sa internet. Na porket umasenso ka ng konti, inaapi mo na ang dati mong asawa. Hindi pa rin alam ni Isabel ang kanyang lugar. Ngumiti ako. I-post mo. Sige. Asawang lalaki na ipinagpalit ang legal na asawa sa kabit nang malugi ang kumpanya. Bumalik para manggulo. Magandang headline, di ba? Siguradong maraming views. Namula at namutla ang mukha ni Isabel. Noon lang niya napansin ang paligid. Ang mga kapitbahay na nagtatrabaho sa bukid ay nagkukumpulan na, umiiling habang nanonood. Ang bulungan ay umabot sa kanyang tainga. Noon lang niya itinago ang kanyang mukha. Tumayo ako at pinagpagan ang alikabok sa aking damit. At tumango ako sa bisita. Sir, madumi ang hangin dito. Sa opisina na lang natin pirmahan ang kontrata. Pakialis na lang po itong mga ito para hindi masira ang mga pananim. Sige po, hoy, ilabas nyo na. Hinablot ng mga security ang braso ni Miguel. Habang kinakaladkad, sumigaw siya. Elena, hindi! Pakiusap! Nagkamali ako! Elena! Ang kanyang desperadong sigaw ay umalingaw-ngaw sa bukid, ngunit hindi ako lumingon. Ang perang inihagis niya ay naiwan sa putik. Tinatabunan ng lupa habang siya ay kinakaladkad palayo. Habang naglalakad ako papunta sa opisina, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina. Masaya ba ako? Siguro. Pero higit sa lahat, parang may nabunot na tinik sa aking dibdib. At alam niyo ba, ang paghihirap ni Miguel ay nagsisimula pa lang. Ang tunay na impyerno ay magsisimula pagbalik niya sa Maynila. Kaya kong maglakad. Buisit. Si Miguel ang inihagis sa labas ng gate ng farm. Pinagpagan ng mga security ang kanilang mga kamay at isinara ang malaking bakal na gate. Sa likod ng gate, nagngingit-ngit si Miguel,
ngunit wala siyang lakas ng loob na kumatok muli. Sa tabi niya, nakaupo si Isabel. Hawak ang kanyang magulong buhok. Ang takong ng kanyang sapatos ay bumaon sa putik at nabali. Ang kanyang medyas ay punit-punit. Mahal, ano ba to? Nakakahiya. Baliw ba talaga ang babaeng yon? Paano niya nagawang tratuhin tayo na parang aso? Hindi mapigilan ang galit ni Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtimpi si Miguel. Tumahimik ka nga. Ikaw kanina, ang arte-arte mo sa bungad. Kung hindi ka nag-inarte, hindi sana magagalit ng ganoon si Elena. Minsan, gamitin mo naman ang isip mo. Ano? Kasalanan ko pa ngayon? Sabi mo, kaunting yabang lang, bibigay na yon. Ikaw ang tanga na hindi nakabasa ng sitwasyon. Bakit ako ang sinisisi mo? Ano? Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Ang dating ginagawa niya sa akin, ngayon ay gagawin na niya kay Isabel. Hindi rin nagpatalo si Isabel. Nawala na ang tamis ng kanilang pagtitinginan noong 3 taon na ang nakalipas. Nang mawala ang pera at dumating ang krisis, lumabas din ang tunay na kulay ng kanilang pag-ibig. Sa sandaling iyon, malakas na tumunog ang telepono ni Miguel. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, namutla siya. Si Mr. Tan, ang finance manager ng kumpanya. Hello, Mr. Tan. Nasa probinsya ako ngayon. Sir, malaking problema po. Wala na po tayong pambayad. Nilusob na po ng mga pinagkakautangan ang opisina. Kung hindi po tayo makakapag-deposit bago mag-alas 5, final bankruptcy na po tayo. Narinig yata ni Isabel ang sigaw sa kabilang linya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Bangkarote? Totoo ba, mahal? Bagsak na ang kumpanya natin? Hindi sumagot si Miguel. Sa halip ay sumigaw sa telepono. Hintayin niyo lang. Malapit ko nang isara ang isang malaking deal sa isang malaking kumpanya. Exclusive contract sa department store. Kapag nakuha natin to, uulan ang pera. Isang kasinungalingan. Kahit pinalayas na, nangangarap pa rin si Miguel. O mas tamang sabihing, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Sir, ilang beses ko na pong narinig yan. Kung walang cash ngayon, tapos na po tayo? Bahala na po kayo? Naputol ang tawag. Tulala si Miguel habang nabibitawan ang telepono. Ang tunog ng nabasag na screen ay parang tunog ng nabasag niyang buhay. Samantala, ako ay umiinom ng mainit na tsaa. Sa loob ng opisina ng farm, mainit at komportable. Inabot sa akin ng bisita ang kontrata at binasa ko itong mabuti. Ma'am, lahat po ng kondisyon na sinabi ninyo ay nasunod. 70,030 ang hatian. Buong suporta sa equipment ng farm. At ang pangalan ng brand ay mananatiling Elena's Golden Herb tulad ng gusto ninyo. Maganda, lalo na itong clause na para mapanatili ang kalidad, ang farm ang magdedesisyon sa dami ng produksyon. Ayoko kasing gumawa ng maramihan dahil lang sa pera. Siyempre po, mataas po ang respeto ng aming chairman sa prinsipyo ninyong iyan. Ang tunay na negosyante ay inuuna ang kalidad kaysa pera. Ngumiti ako at itinatak ang aking selyo. Ang malinaw na pulang tatak. Ang selyong ito ay patunay ng aking 3 taong paghihirap at kasabay nito, ito rin ang selyo na nagpapatunay sa pagbagsak ni Miguel. Salamat po, ma'am. Inaasahan po namin ang magandang pagsasama. Ang kamay ko na nakipagkamay ay mainit. Makapal ang kalyo, ngunit puno ng dignidad. Sa labas ng farm, lumulubog na ang araw at nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Si Miguel ay nakahawak sa kanyang ulo, habang si Isabel ay umiiyak sa tabi niya. Mahal, paano na ako? Yung mga installment ng bag ko, paano na yon? Kukunin ba lahat yon? Magiging pulubi ba ako? Manahimik ka muna, bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Tinitigan ni Miguel ang nakasarang gate ng farm. Kung babalik siya, bangkarote, utang, at mga maniningil ang naghihintay. Maaari siyang makulong. Wala na siyang pagpipilian. Si Elena. Kailangan kong mabago ang isip ni Elena. Nag-aapoy ang mga mata ni Miguel. Alam niyang hindi nagagana ang normal na paraan. Tulad noong iniwan niya ako, muli siyang nag-isip ng maruming paraan. Isabel, tumayo ka. Saan tayo pupunta? Uuwi na sa Maynila? Hindi. Hindi tayo pwedeng umalis ng ganito. Mahina ang puso ni Elena.
Kung hindi gagana ang pagluhod, kailangan nating gumamit ng ibang paraan para makuha ang pirma niya. Ibang paraan? Anong paraan? Bumulong si Miguel kay Isabel. Nagbago ang mukha ni Isabel. Nababaliw ka na ba? Paano kung dumating ang pulis? Mas takot ka pa sa pulis kaysa sa pagiging pulubi. Gawin mo ang sinasabi ko. Kung gusto nating parehong mabuhay, ito na lang ang paraan. Lumingalinga si Miguel at nakita ang isang kalawangin na pandukal sa isang sulok. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang naglakad siya papunta sa likod ng farm. Kung hindi makakapasok sa pinto, sa bintana dadaan. Mula sa bintana ng opisina, dumidilim na sa labas. Matapos ihatid ang bisita, mag-isa akong nag-aayos ng mga papeles. Nakaalis na ang lahat ng empleyado at ako na lang ang mag-isa sa malawak na farm. Kasabay ng malamig na hangin, may narinig akong kaluskos sa labas. Akala ko pusa lang, ngunit narinig kong gumalaw ang doorknob. Sino yan? Walang sumagot. Ngunit alam ko na. Kung sino ang walang galang na pilit na binubuksan ang pinto ng iba sa gitna ng gabi. Tahimik kong hinawakan ang isang pamalo na nasa ilalim ng aking mesa. Miguel, huwag mo namang ipakita ang pinakababa mong pagkatao. Kung ganoon, wala na rin akong respeto sa iyo bilang dating asawa. Simula ngayon, parusa na lang sa isang trespasser. Isang matinis na tunog ang maririnig mula sa kalawangin na bisagra habang bumubukas ang pinto. Ang mukhang lumitaw mula sa kadiliman ay hindi ang mayabang at walang hiyang si Miguel na nakita ko kaninang umaga. Magulo ang buhok, nakabukas ang butones ng polo, at namumula ang mga mata tulad ng isang hayop na nasukol. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kalawangin na pandukal. Elena, habang mabait pa ako, pirmahan mo na to. Pumasok si Miguel sa opisina. Humihingal. Hindi ko alam kung lasing siya o lasing sa takot. Ngunit amoy alak. Hinigpitan ko ang hawak sa pamalo habang nakaupo at nakatitig sa kanya. Siguro akala niya magugulat ako o sisigaw. Ngunit hindi ako gumalaw. Miguel, nasaan ka ba? Bakit ka nakasapatos sa loob? At ano yang hawak mo? Magsasaka ka ba? Ang kalmado kong boses ang mas lalong nagpataranta sa kanya. Iwinasiwas niya ang pandukal. Manahimik ka. Wala akong pakialam ngayon. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Ilipat mo lang sa pangalan ng kumpanya ko. Kapag ginawa mo yan, aalis ako ng tahimik. Marami ka namang pera, di ba? Ano ba naman yung isang to? Siya pa ang may ganang magalit? Dahil ba sa akin kaya siya nalugi? Lumapit si Miguel sa mesa. Ibigay mo na. Kung hindi ko alam ang magagawa ko. Nang itaas niya ang pandukal, bigla akong tumayo. At pinindot ko ang isang button sa remote control na nasa mesa. Miguel, tingnan mo yung kisame. Ano? Lumingon si Miguel at nakita ang isang kumikislap na pulang ilaw mula sa CCTV na direktang nakatutok sa kanya. Huwag mong maliitin ang mga farm ngayon. Maraming magnanakaw kaya high quality ang mga CCTV. Ang itsura mo ngayon ay live na nasisave sa cellphone ko at sa server ng security company. Ang itsura ng isang lalaking nananakot sa dati niyang asawa gamit ang armas. Ang linaw. Patayin mo yan. Patayin? Sige, saktan mo ako. Subukan mo. Ibinagsak ko ang pamalo sa mesa. Ang lakas na naipon ko sa 3 taong pag-akyat baba sa bundok at pagtatrabaho sa bukid. Isang lakas na hindi kayang tapatan ni Miguel. Nang titigan ko siya ng masama, nanginginig niyang hinawakan ang pandukal at umatras. Naging matapang ka na. Sino ang gumawa sa akin ng ganito? Sa loob ng 3 taon na itinapon mo ako, nakipaglaban ako sa mga mababangis na hayop at ulan. Akala mo hindi kita kaya? Sa sandaling iyon, mula sa malayo, nagsimulang marinig ang tunog ng sirena. Ang tunog ng sasakyan ng pulis na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Habang papalapit ang tunog, namutla ang mukha ni Miguel. Pulis? Tumawag ka? Nang marinig kong pinihit mo ang doorknob, pinindot ko na. Kaibigan ko ang hepe dito. 3 minuto lang. Nandito na sila. Baliw. Hindi ako pwedeng mahuli. Nagpanik si Miguel at naghanap ng labasan. Ngunit sa labas, narinig ang sigaw ni Isabel na nagbabantay. Pulis! Mahal! Aalis na ako. Wala akong kinalaman dito. Narinig ang mabilis na yabag palayo.
Tila hinubad niya ang kanyang sapatos at tumakbo ng nakayapak. Nakita ni Miguel ang eksena mula sa bintana at sumigaw. "Isabel, saan ka pupunta? Sabay tayo." Ang pinagkakatiwalaan niyang bagong asawa, ang babaeng mahal niya, ay tumakbo ng hindi lumilingon nang makita ang ilaw ng pulis. Tulala si Miguel, hindi makapaniwala. Huminto ang patrol car sa harap ng opisina at pumasok ang mga pulis. "Huwag kang gagalaw, ibaba mo ang armas." Nang makita ang mga pulis, walang lakas na ibinagsak ni Miguel ang pandukal. Ang tunog nito ay parang hudyat ng katapusan ng kanyang buhay. "Miguel Alvarez, arestado ka sa kasong trespassing at grave threats. May karapatan kang kumuha ng abogado." Habang pinupusasan, hindi man lang lumaban si Miguel. Habang kinakaladkad palabas, tumingin siya sa akin na may luhang mata. "Elena, patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Makukulong ako." Bangkarote na rin ang kumpanya. Ang nagmamakaawang tingin. Malayong malayo sa malamig na tingin noong iniwan niya ako. Isang huling salita ang binitiwan ko. "Miguel, huwag kang mag-alala. Mas masarap pa ang pagkain sa kulungan. Doon, libre ang pagkain. Kapag nalugi ang kumpanya mo, hahabulin ka ng mga pinagkakautangan mo. Baka mas paraiso pa doon." Talaga. At si Isabel, huwag mo siyang sisihin. Tulad mo na pera ang habol sa tao, ganoon din siya sa'yo. Bagay lang kayo. Isang hayop na ungol ang pinakawalan ni Miguel habang isinasakay sa likod ng sasakyan ng pulis. Habang nawawala ang asul na ilaw sa dilim, nanatili akong nakatayo. Pagkatapos ng maingay na gabi, isang mapayapang umaga ang sumikat sa farm. Ang araw ay sumilip sa likod ng bundok at ang takot ng gabi ay nawala ng walang bakas. Ang huni ng mga ibon at ang amoy ng lupa na mas lalo pang bumango dahil sa hamog isang ordinaryo at magandang umaga sa probinsya. May hawak na mainit na gatas, nilibot ko ang bukid. Tila isang panaginip lang ang nangyari kagabi. Ang bukid ay tahimik at payapa, tulad ng dati. Ngunit hindi ito panaginip. Nagsimulang tumunog ng malakas ang aking telepono. "Ma'am, hepe po ito." Yung kasabwat na tumakas, si Isabel. "Nahuli na po sa kalapit na bundok. Kailangan po kayong pumunta dito para tapusin ang statement." Inayos ko ang aking sarili. Nagsuot ng pinakamalinis kong damit at pumunta sa istasyon ng pulis. Ang umaga ng isang nagwagi ay dapat na maayos. Pagbukas ko ng pinto ng istasyon, isang nakakaaliw na eksena ang aking natunghayan. Sa pagitan ng rehas, si Miguel ay nasa loob habang si Isabel ay nasa labas, parehong iniimbestigahan. Ang kanilang itsura ay nakakaawa. Si Miguel ay tila tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Ang kanyang makintab na buhok ay magulo at ang kanyang mamahaling kurbata ay wala na. Hawak niya ang rehas at sumisigaw. "Isabel, paano mo nagawang iwan ako? Sabi mo mahal mo ako? Sabi mo walang iwanan? Nang pumasok ako, anong sabi mo? Good luck mahal. Bilisan mo. Tapos ngayon, magmamaang-maangan ka?" Si Isabel naman ay mas malala pa. Tila gumulong siya sa bundok habang tumatakas. Ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit. Isang sapatos niya ay nawawala at ang kanyang paa ay duguan. Ang kanyang makeup ay kumalat dahil sa luha at sipon. Hindi ko siya halos makilala. Hawak niya ang damit ng pulis at sumisigaw. "Sir, wala po talaga akong alam. Pilit niya po akong isinama. Nasa kotse lang po ako, nanginginig sa takot. Yung baliw na yan ang may hawak ng pandukal. Biktima po ako ng domestic violence. Nakita niyo po ba ang mga mata niya? Natakot po akong patayin niya, kaya ako tumakbo. Nang pumasok ako, biglang tumahimik ang lahat. Ma'am, buti po dumating kayo." Tumayo ang hepe at magalang na bumati. Nang lumingon sina Miguel at Isabel, magkaiba ang kanilang reaksyon. Si Miguel ay may halong desperasyon at hiya, habang si Isabel ay tila nakakita ng bagong pag-asa. Ate. Sinubukang lumapit ni Isabel sa akin, ngunit pinigilan siya ng pulis. "Ate, tulungan niyo po ako. Inosente po ako. Alam niyo naman kung gaano kabastos at bayolente ang lalaking yan. Naloko lang din po ako. Pareho lang tayo." "Ate?" "Kahapon lang. Tinawag niya akong matandang to at mababang uri
Lumapit ako sa kanya at tiningnan siya ng malamig. Ate, hindi ba't kahapon lang tayo nagkita? Sabi mo mabaho ako? Mukhang mas malinis ang hangin sa istasyon ng pulis kaysa sa farm Biglang naging magalang ang tawag mo sa akin. Nangumiti ako ng mapanukso. Lumuhod si Isabel at nagmakaawa. Nababaliw po yata ako noon. Mali po ako. Niloko lang po ako ng lalaking yan. Akala ko mayaman, yun pala puro utang. Palagi niya akong sinisigawan. Biktima rin po ako. Kung sasabihin niyo lang po na patawarin ako, makakalaya na po ako. Pareho naman po tayong babae. Hindi ko alam kung matatawa ako. Nang sirain niya ang pamilya ko dahil sa pera, ngayon ay sinasabi niyang pareho kaming babae. Sa loob ng kulungan, sumigaw si Miguel. Sinungaling. Ikaw ang nagsabi na lumuhod ako para makuha ang pirma. Sabi mo, kung hindi, pareho tayong magiging pulubi. Ikaw ang nag-udyok sa akin tapos ngayon, huhugas kamay ka. Kailan? Pinigilan pa nga kita. Nasa kotse lang ako. Sinungaling. Sabi mo ikaw ang magbabantay. Sisigaw ka kapag may pulis. Ang paninisi nila sa isa't isa ay nakakatawa. Ito ang tunay na itsura ng mga taong nagsasabing tadhana at tunay na pag-ibig sila. Nang mawala ang pera, lumabas ang tunay na baho. Inilapag ko ang isang maliit na USB sa mesa ng hepe. Hepe, nandyan po ang original copy ng CCTV kagabi. Maganda ang video at malinaw din ang audio. Nang makita ni Isabel ang USB, namutla siya. Nandyan din ang boses ni Miss Isabel. Mahal, paano kung may pulis? Bilisan mo. Kapag nakuha mo ang pirma, tapos na. Ito ba ang sinasabi ng isang taong pumipigil? O ng isang kasabwat? Walang masabi si Isabel. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang aking paghihiganti. At kayong dalawa, kung may lakas pa kayong mag-away, itabi nyo na lang. Tingnan nyo yung balita. Itinuro ko ang TV sa istasyon. Sa ilalim ng screen, may breaking news. Isang kilalang food distribution company, ang M-Corp, ay hindi nakabayad ng 30 milyong pisong utang at idineklarang bangkarote ngayong umaga. Ang CEO, si Mr. Alvarez, ay hindi makontak. Napaupo si Miguel. Nawalan ng focus ang kanyang mga mata. Opisyal nang natapos ang kanyang buhay at si Isabel ay sumigaw. Bangkarote? Totoo? Paano na yung mga gamit ko? Yung kondo? Yung kotse na nakapangalan sa akin? Kukunin lahat yan. Akala mo ba tanga ang mga pinagkakautangan mo? Sagot ko. Hindi. Asawa lang niya ako. Wala akong kinalaman diyan. Paano naging walang kinalaman? Hindi mo ba naaalala? Noong nangailangan ng pera si Miguel, pumirma ka bilang co-maker. Sabi mo pa, tiwal ako sa'yo. Mahal. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Paano mo nalaman? Maliit lang ang mundo. At medyo marami na akong pera ngayon. Aabot din sa akin ang mga chismis sa bangko. Congratulations, Miss Isabel. Hindi lang asawa mo ang may record. May utang ka pa na milyon-milyon. Tadhana nga kayo. Hanggang sa dulo, magbabayad kayo ng utang. Hindi. Sumigaw si Isabel. Nababaliw ako. Manloloko. Ibalik mo ang buhay ko. Sinubukan niyang sabunutan si Miguel sa loob ng rehas. Tinatakan ko ang aking statement at tumayo. Wala na akong dapat makita o marinig. Habang palabas, tinawag ako ni Miguel. Elena, dalawin mo naman ako. Wala akong damit. Wala rin akong pera. Hindi ako lumingon. Pasensya na, abala ako. May export deal kami sa Amerika. Mamayang hapon, darating ang mga buyer. Kainin mo na lang yang pagkain diyan. Galing din yan sa pawis ng mga magsasaka. Magpasalamat ka. Elena, paglabas ko ng istasyon, sumalubong sa akin ang sikat ng araw. Ang mga sigaw nila ay nawala nang isara ko ang pinto. Inilabas ko ang lahat ng sama ng loob. Masaya ba? Oo, ngunit may kaunting pait. Dahil sa mga taong ito, nagtiis ako ng 3 taon. Ngunit hanggang dito na lang ang drama. Ang unang yugto ng aking buhay ay trahedya, ngunit ang ikalawang yugto ay magiging isang magandang komedya. Ngayong naalis na ang mga basura, oras na para simulan ang tunay kong kuwento. Narinig niyo na ba ang himalang halaman? Ang gintong dahon? Na pinagkakaguluhan ngayon ng mga mayayaman? Ang nag-iisang nagpasimula nito, kasama ang isang malaking kumpanya,
ay magsisimula ng mag-export. Ating kilalanin si Ma'am Elena Reyes, isang babaeng nagtagumpay mula sa kabiguan. Ang mukha kong nakangiti sa TV. Imbes na damit bukid, nakasuot ako ng isang simpleng beige na bestida, ngunit hawak ko pa rin ang isang pandukal. Sa community hall, mas malakas pa sa akin ang palakpakan ng mga taga-nayon. Wow! Sikat na si Elena. Nasa TV na. Mayor, tingnan mo, pati pangalan ng nayon natin nandyan. Dahil kay Elena, yumaman tayong lahat. Hawak-hawak nila ang aking kamay. Nahihiya akong yumuko, ngunit may mainit na damdamin sa aking puso. Ang galit na naramdaman ko noong tinapakan ko ang pera ni Miguel ay naging isang matamis na tagumpay. Samantala, sa isang high-end na mall sa Makati, isang pop-up store ng Elena's Golden Herb ang binuksan. Bago pa magbukas, mahaba na ang pila sa labas. Naubos ang lahat ng produkto bago magtanghali. Tumawag sa akin ang bisita, abot tenga ang ngiti. Ma'am, kita niyo po? Ang lakas! Nagrereklamo ang mga customer. Wala na raw stock. Tuwang-tuwa ang chairman. Magbibigay daw siya ng malaking bonus at sisimulan na agad ang pagpapalawak ng farm. Ang dami ng tao sa video ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay pagkilala ng mundo sa aking pawis at pagtitiis. Ngunit kung saan may liwanag, may dilim. Sa isang malamig na selda, magkaharap sina Miguel at Isabel, pinaghihiwalay ng isang salamin. Sa loob ng ilang buwan, pumangit si Miguel. Ang kanyang buhok ay halos puti na, ang kanyang mga mata ay lubog, nawala na ang kanyang yabang. Si Isabel naman ay nakasuot ng murang damit dahil sa pagtatago sa mga pinagkakautangan, sa mga motel at inn na lang siya tumutuloy. Wala ka bang dalang pera? Sabi ko maglagay ka ng pera sa account ko. Tanong ni Miguel. Pera? Wala nga akong pambili ng instant noodles. Dahil sa'yo, nasira ang buhay ko, pati pamilya ko, ginugulo na. Sinisisi mo ako kung hindi ka maluho, kung hindi ka laging nagsha-shopping. Hindi sana tayo magkakaganito. Ano? Kasalanan ko? Ikaw ang walang kakayahan kaya ka nalugi. Isa ka lang hamak na mayabang. Inilabas ni Isabel ang isang sobre. Divorce papers. Pirmahan mo. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ganito na lang? Sabi mo hihintayin mo ako? Hintayin? Sa edad mong yan, paano ka pababangon? Utang mo milyon-milyon. Ayokong tumandang nag-aalaga sa'yo. Pirmahan mo na. Kung hindi, hindi na ako babalik. Ang boses ni Isabel ay kasing talim ng kutsilyo. Natulala si Miguel. Naalala niya ang araw na inabutan niya ako ng divorce papers. Karma. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Sa TV, nagpapatuloy ang interview ko. Ma'am, hindi naging madali ang desisyon ninyong bumalik sa probinsya. Ano po ang sikreto ng inyong tagumpay? Naging motibasyon po ba ang paghihiganti? Sandali akong nag-isip. Paghihiganti? Sa simula, oo. Gusto kong ipakita sa kanila na ang babaeng itinapon nila ay nagtagumpay. Ngunit habang nagtatrabaho ako, nalaman ko na ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang pag-iisip sa kanila, kundi ang pagiging tunay na masaya. Ang mahalin ang sarili mong buhay, maniwala sa sarili mong pawis, at mabuhay ng tapat araw-araw. Iyon ang nagdala sa akin dito. Hindi ang galit. Ang lupa ay hindi marunong magtanim ng galit. Tapat lang ito. Sa kulungan, umiyak si Miguel. Kung dahil ba sa pagsisisi o sa panghihinayang, siya lang ang nakakaalam. Nang matapos ang selebrasyon sa nayon, pumunta ako sa aking bukid. Sa ilalim ng buwan, kumikinang ang mga halaman. Yumuko ako at kumuha ng isang dakot ng lupa. Malamig ngunit malambot. Ito ang nagligtas at nag-alaga sa akin. Salamat, bulong ko. May lumapit sa akin. Ang bisita pala. Ma'am, congratulations po. Record-breaking po ang sales natin ngayon. Gusto po kayong kunin ng chairman bilang consultant. Lilipat po kayo sa Maynila. Bibigyan kayo ng penthouse. Maynila, ang lugar na gusto ni Miguel. Ngayon, kung gugustuhin ko, maaari akong maging reyna doon. Ngunit umiling ako. Sir, dito po ang lugar ko. Ang penthouse ko ay itong greenhouse. Ngumiti siya. Ganyan po talaga kayo, ma'am.
Sasabihin ko po sa chairman na ang palasyo ninyo ay ang inyong bukid at masyadong maliit ang Maynila para sa inyo. Nang gabing iyon, nanaginip ako. Ang daan na nilakaran ko habang umiiyak ay naging isang daan na puno ng gintong bulaklak. At sa dulo, ang kaawa-awa kong sarili noon ay nakangiti sa akin ngayon. Magaling, Elena. Salamat sa pagtitiis. Tapat ang panahon. Ang nagsisinungaling lang ay ang bibig at kasakiman ng tao. Pagkatapos ng malamig na taglamig, dumating din ang mainit at maningning na tagsibol sa aking buhay. 1 taon na ang lumipas. Ang aking farm ay isa ng healing farm and resort, isang sikat na pasyalan. Tuwing umaga, hindi na ako nag-iisa. Ma'am, good morning. Nagsimula na po ang pag-load ng container para sa export sa US. Ma'am, yung bagong produkto natin, 5,000 na po ang pre-orders. 12 empleyado ang bumabati sa akin. Dahan-dahan lang. Ang pinakamahalaga ay ang puso. Pangalan natin ang nakataya diyan. Samantala, sa pinakamadilim na sulok ng Maynila, sa isang libreng pakainan, may isang mahabang pila. Sa dulo, isang lalaking halos hindi na makilala, si Miguel. Pagkatapos ng 1 taon sa kulungan, isang pulubi na lang siya. Hoy, bilisan niyo naman! Gutom na ako! Sigaw niya. Hoy, mister! Namamalimos ka na nga lang! Ang arte mo pa! Yumuko na lang si Miguel. Ang hawak niyang plato ay may lamang malamig na kanin at sabaw. Habang kumakain, narinig niya ang isang pamilyar na boses sa TV. Ngayon, ating kilalanin ang isang babaeng naging milyonaryo dahil sa pagsasaka. At ngayon ay isang pilantropo, si Ma'am Elena Reyes. Nahulog ang kutsara ni Miguel. Sa TV, nakasuot ako ng magandang Filipiniana. Ma'am, nagbigay daw po kayo ng malaking donasyon para sa mga kabataan. Opo, naranasan ko rin po ang isang malamig na taglamig sa aking buhay. Ang lupa ang tumulong sa akin. Gusto ko ring maging sandalan ng mga kabataang nangangarap. Ang pera, kapag mag-isa mong hawak, malamig. Pero kapag ibinahagi mo, nagiging mainit. Inulit-ulit ni Miguel ang mga salitang iyon. Ang pinakamainit na tao sa buhay niya ay kanyang itinapon para sa malamig na pera. Ang babaeng itinapon niya ay naging isang bituin, habang siya ay naging isang pulubi. Bumuhos ang kanyang mga luha. Baliw ako! Baliw! Elena, patawarin mo ako! Sigawan siya ng mga kasama niya, ngunit wala siyang naririnig. Sa aking farm, nilalagyan ko ng halamang gamot na plaster ang paa ng isang matanda. Ang kamay mo, parang may mahika, nawawala ang sakit. Tiningnan ko ang aking mga kamay, makapal ang kalyo, maitim sa ilalim ng kuko. Ang kamay na sinabihan ni Miguel na mabaho at magaspang. Ngunit ngayon, ito ay isang kamay na nagbibigay buhay at pag-asa. Habang papalubog ang araw, ang ginintuang kulay nito ay yumayakap sa aking farm. Ang hangin ay hindi na malamig, kundi may dalang tamis at pag-asa. Mula sa aking bukid, nagpapaalam ako sa inyo. Mga kaibigan, kung kayo ay nasa gitna ng isang malamig na taglamig sa inyong buhay, huwag kayong susuko. Kung ang isang tulad ko na itinapon at walang-wala ay nagtagumpay, kaya nyo rin. Ang tunay na yaman ay wala sa tingin ng iba, kundi nasa inyong pawis at sa inyong pusong pinatibay ng pagsubok. Bumangon kayo, taas noo. Ang ikalawang yugto ng inyong buhay ay hindi pa nagsisimula. Sa likod ng malawak na taniman ng gintong dahon, ang aking tawa ay lumilipad kasama ng hangin. Ito ang aking kaharian, ang patunay ng aking buhay, at ang simbolo ng pag-asa para sa inyong lahat. Ako si Elena Reyes, ang CEO na magsasaka, na nagtanim ng pagsubok at umani ng pinakamagandang bulaklak sa mundo. Salamat.